Sa liblib na baryo ng Silangan, malapit sa tabi ng ilog na naglilibot sa paanan ng bundok, naroon ang isang maliit na komunidad. Dito nakatira ang pamilyang Ricarte. Si Elian Ricarte, isang 10 taong gulang na batang may malamlam na mata, ay lumaki sa payak ngunit mapagmahal na tahanan. Ang kanilang kubo, na yari sa kahoy at nipa, ay tila laging buhay tuwing madaling araw. Sa liwanag ng mga kandila, makikita si Mang Ruben, ang kanyang ama, na nagkakape at naglalagay ng sapatos na medyo nginangat-ngat na ng panahon. Palagi siyang nagmamadali upang hindi mahuli sa trabaho bilang janitor ng Silangan Elementary School. "Anak, huwag mong kalimutang isama itong baon mo, ha? Tiyaga lang, makakaluwag din tayo balang araw," paalala ni Mang Ruben habang hinahain ang nilagang saging at kaunting kanin para sa almusal ni Elian. "Opo, Papa," mahina't magalang na tugon ng bata. Ang kanyang boses ay laging banayad, hindi masyadong naririnig, ngunit may maingat na tono na nagpapakita ng respeto sa magulang. Habang ang ibang bata sa kanilang baryo ay gising na gising tuwing umaga, nagtatakbuhan sa labas at tumatawa, si Elian ay tahimik na nagbabalot ng kanyang pagkain. Luma na ang kanyang uniforme, kupas na asul na polo at maong na may mga laylay na sinulit. Ang tsinelas niya ay may butas na tinatakpan lamang niya ng papel para hindi gaanong halata. Si Aling Norma, ang kanyang ina, ay nasa tabi, abala sa paglalaba ng damit para kumita ng kaunting dagdag na pera. Bago pumasok si Elian, tinapik siya nito sa balikat. "Alalahanin mo, Elian, hindi sa kung ano ang suot mo na susukat ang halaga mo bilang tao. Tandaan mo yan," sabi ng ina habang pinipigilan ang bahagyang pangingilid ng luha. Sa eskwela, laging laman ng kwento ng ilang kaklase si Elian. Madalas, naririnig niyang may nagbubulungan sa likuran habang naglalakad siya sa pasilyo. "Uy, tignan mo yung tsinelas niya. Parang basura na yon. Bakit hindi na lang siya bumili?" Sabay tawa ng isang bata. "Siguro kasi janitor lang tatay niya kaya ganyan. Baka wala ngang pambili ng tsinelas," sagot ng isa pa. Naririnig ito ni Elian, ngunit nananatiling tahimik. Sa halip na tumugon, itinutungo na lamang niya ang ulo at naglalakad papunta sa kanyang upuan. Pero sa kabila ng ganitong pagtrato, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa pagsusulat. Sa tuwing recess o pagkatapos ng klase, umuupo siya sa ilalim ng isang malaking punong mangga sa dulo ng playground. Bitbit niya ang isang lumang notebook, ang natatanging gamit na ibinigay ng mabait niyang guro noong nakaraang taon. Dito niya inilalabas ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng mga tula. Mahaba man o maikli, bawat linya ay parang pintig ng kanyang puso. Minsan ay isinusulat niya ang mga pangarap na makapagsuot ng maayos na uniforme. Minsan naman, isinusulat niya ang tungkol sa kanyang ama, kung paanong kahit sa mabigat nitong trabaho, ay nahanap pa rin nito ang lakas ng ngumiti sa bawat araw. Isa sa mga tula niyang laging binabalikan ay ang pinamagatan niyang Tagapaglinis ng Silangan, kung saan inilalarawan niya si Mang Ruben bilang isang bayani sa kanyang munting mundo. Isang araw, habang tahimik siyang nagsusulat, may lumapit sa kanyang isang bata, si Amy. Kasing edad ni Elian, si Amy ay tahimik ding bata na anak ng isang mangingisda. Sa kabila ng kanilang kalagayan, laging may kakaibang ngiti si Amy. "Elian, ano yan?" tanong ni Amy, nakayuko upang silipin ang isinulat ni Elian. Tula," sagot ni Elian, medyo mahina ang boses. "Pwede ba akong makabasa?" Natigilan si Elian. Hindi niya sanay na may interesadong makialam sa kanyang gawa, ngunit napansin niya ang sinseridad sa mukha ni Amy. Dahan-dahan niyang iniabot ang notebook. Tahimik itong binasa ni Amy, at nang matapos, tumango ito ng may ngiti. "Ang ganda, Elian. Siguro, balang araw, maririnig ito ng maraming tao." Sa unang pagkakataon,
tila may nakakita sa kagandahan ng kanyang sinulat. Ngumiti si Elian ng bahagya at tumango. Mula noon, mas naging komportable siya kay Amy. Madalas, sila na ang magkasama sa tuwing recess. Nagkukwentuhan sila, ngunit laging panandalian dahil kailangan ng bumalik ni Elian sa klase. Hindi pa rin nawawala ang mga panlalait ng iba. Ngunit sa tuwing nababasa niya ang kanyang mga tula, o tuwing naririnig niyang sinasabihan siya ni Amy na, "Ang ganda ng sinulat mo," parang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may isang bahagi ng mundo na nauunawaan siya, na may halaga siya kahit paluma ang kanyang suot at butas ang kanyang tsinelas. Sa kabila ng lahat, nanatiling masipag si Mang Ruben sa trabaho, si Aling Norma sa kanilang tahanan, at si Elian sa kanyang mga tula. Ito ang kanilang simpleng mundo, punong-puno ng pagmamahalan, pagsisikap, at mga lihim na pangarap na hindi pa rin nila binibitawan. Ang Silangan Elementary School ay bantog sa maayos nitong pasilidad, makulay na mga proyekto, at magaganda nitong estudyanteng madalas lumalaban sa mga paligsahan. Ngunit sa likod ng tila perpektong imahe nito, may masalimuot na sistema ng diskriminasyon na hindi agad napapansin ng iba. Si Principal Lucila Mirano ang pinakamataas na opisyal ng paaralan. Kilala siya hindi lamang sa kanyang pagiging mahigpit, kundi pati na rin sa kanyang tahasang pagtingin sa estado ng buhay ng kanyang mga estudyante. Anak ng janitor? Minsang bulong niya sa isa sa mga guro nang mabasa niya ang listahan ng mga estudyante. Mukhang ito ang klase ng batang hindi dapat umaakyat ng stage. Hindi na nga maganda ang record, hindi pa presentable ang itsura. Isa siyang babae sa kanyang late 40s, laging naka-blazer at high heels, at may palaging nakakunot na noo. Para sa kanya, ang mga estudyanteng nagmumula sa mahirap na pamilya ay hindi dapat bigyan ng masyadong pansin. Ayon sa kanya, disiplina ang sagot sa kahirapan. Isang baluktot na pananaw na laging naisasapawan ng kanyang autoridad. Sa mga guro naman, kitang-kita ang pagkiling sa mga estudyanteng may kakayahang magdala ng pera at koneksyon sa paaralan. May ilang guro na mas bukas palad sa pagbibigay ng magandang grado sa mayayaman o sa mga magulang na nagbibigay ng donasyon. Hindi na bago kay Elian na makita ang mga kaklase niyang sina Cedric, Trina at Rafael na palaging pinupuri sa klase. Kahit na minsan ay halatang hindi nila lubos na nauunawaan ang mga leksyon. "Uy Elian, buti janitor lang tatay mo, ano?" Sabay-sabing may malisyosong ngiti si Cedric. "Alam mo, kung ako sa'yo, hihilingin ko na lang na bigyan kayo ng bagong tsinelas ng prinsipal. Baka sakaling tingnan ka nila ng maayos." "Oo nga," dagdag ni Trina habang nilalaro ang kanyang mahal na bag. "Kasi naman, kahit paano, nakakahiya yung suot mo, Elian. Hindi bagay dito sa school na to." Habang nagtatawanan sila, tahimik na tumabi si Elian. Hawak-hawak ang kanyang lumang notebook. Gusto niyang sumagot, ngunit anong sasabihin niya? Kahit ang mga guro minsan ay tila hindi napapansin ang ganitong eksena. Para bang naging normal na ang pangungutya sa kanya. Lalong lumala ang pagtrato kay Elian nang makarating sa opisina ng prinsipal ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Mang Ruben sa koridor, bit-bit ang kanyang mop at balde. Napadaan si Principal Lucila. "Ah, ikaw pala si Mang Ruben." Wika nito na may malamig na tono. "Sana matulungan mo ang anak mo na maging mas presentable naman. Alam mo kasi, nakakabawas sa imahe ng paaralan ang mga batang mukhang walang kwenta." Napatigil si Mang Ruben. Alam niyang hindi maganda ang sinasabi ng prinsipal, pero nagtimpi siya. "Pasensya na po, ma'am. Gagawin ko po ang makakaya ko." Nagpatuloy sa paglalakad si Principal Lucila, ngunit hindi niya pinalampas ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mapangmataas na tingin. "Buti na lang janitor ka lang at hindi guro. Baka pati ibang bata madamay sa kawalang hiyaan ng anak mo." Bulong niya
habang nakatalikod na. Nakita ni Elian ang lahat mula sa isang sulok. Ang nakita niyang pagtanggap ng kanyang ama sa mapanirang salita ng prinsipal ay tumimo sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang kalagayan nila, ngunit hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Sa murang edad, unti-unting nabuo sa isip niya ang ideya na may mga tao talagang hindi naniniwala sa kakayahan ng mahihirap. Ngunit sa halip na sumuko, inilalabas niya ang lahat ng ito sa kanyang pagsusulat. Isang araw, bulong ni Elian sa sarili habang sinusulat ang isang bagong tula. Makikita nila kung sino ako, kahit ano pa ang suot ko, kahit sino pa ang tatay ko. Sa likod ng kanyang katahimikan, may apoy na nagsisimulang magliyab. Habang mas pinapakita ng mundo na tila wala siyang halaga, mas nagiging malakas ang kanyang determinasyon. At sa bawat pahina ng kanyang lumang notebook, ibinubuhos niya ang lahat. Ang kanyang sakit, pangarap at paniniwala na balang araw, mababago rin ang tingin sa kanya ng paaralang ito. Sa bawat sulok ng Silangan Elementary, naroon ang mga bulong at tawa laban kay Elian. Ngunit sa parehong mga sulok din, may isang bata na tahimik na lumalaban gamit ang mga salita. At kahit ang mismong prinsipal na si Lucila ay hindi alam kung paano bibiglain ng tahimik na batang ito ang kanilang inaakalang magulo, ngunit maayos na sistema. Pagkatapos ng hapunan, tahimik na naglilinis si Mang Ruben ng kanyang mga gamit. Si Aling Norma naman ay abala sa pag-aayos ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Sa kabila ng pagod sa trabaho at mga gawaing bahay, palaging may panahon si Norma na bantayan ang kanyang anak na si Elian. Sa bawat gabing bumabagsak ang dilim, nauupo si Elian sa isang sulok ng kanilang bahay, sa ilalim ng ilaw ng kandila. Sa harap niya ay ang kanyang tapat na kaibigan, ang lumang notebook, sa dami ng kwento, damdamin, at pangarap na pilit niyang binubuo. Tila laging puno ang bawat pahina ng libro. Ang notebook na iyon ay hindi lang basta sulatan. Ito ang kanlungan ni Elian. Sa bawat lapis na tumutuldok sa papel, tila inilalabas niya ang bigat ng araw. Mahaba ang gabi, ngunit sa kanya, hindi ito nakakapagod. Tuwing tahimik na ang lahat, naririnig ang tunog ng paglalapat ng lapis sa papel, ang tunog ng pangarap na ipinipilit niyang buhayin. Ang buhay ay parang mop sa sahig ng eskwelahan. Mahinang binasa ni Elian sa sarili habang tinutuloy ang isa niyang tula. Binabasa ng pawis, pinupunasan ng sakripisyo, ngunit sa bawat hagod ay unti-unting linisin ang dumi sa paligid. Pinangalanan niya itong ang kakaibang tagapaglinis ng paaralan. Ang tulang iyon ay alay niya sa kanyang ama, si Mang Ruben. Ang nakikita ng karamihan bilang simpleng janitor, para kay Elian ay isang tahimik na bayani. Gusto niyang mailarawan sa pamamagitan ng tula ang mga sakripisyong hindi nakikita. Ang paglalakad ng kilometro sa umaga para maaga lang makapasok sa eskwelahan. Ang pagtanggap sa mga pasaring at panlalait ng iba. At ang hindi magkamayaw na pagpapagal para sa pamilya. Isang gabi, habang binabasa ito ni Elian nang mahina, hindi niya napansing nasa likod niya si Aling Norma. Dahan-dahan itong lumapit, nangingilid ang luha. Ramdam ni Norma ang bawat salita, ang bawat linya na tila sumisigaw ng nararamdaman ng kanyang anak. Elian, mahinang tawag ni Norma. Nagulat ang bata at sandaling natigilan. Tumingin siya sa ina na halatang pinipigilang umiyak. Ang ganda ng isinulat mo, anak, sabi ni Norma. Parang damang-dama mo ang ginagawa ng papa mo para sa atin. Mama, hindi nila nakikita ang hirap ni Papa, sagot ni Elian, halos pabulong. Pero gusto kong ipakita sa kanila, kahit sa ganitong paraan man lang. Hindi nakapagsalita si Norma. Sa halip, niyakap niya ang anak. Sa simpleng pagyakap, ipinaabot niya ang kanyang pagmamalaki at pag-unawa. Ang tagpong iyon ay nagsilbing pundasyon ng kanilang samahan bilang mag-ina. Pinangako ni Norma na susuportahan ang kanyang anak kahit anong mangyari. Isang araw, biglang nagkasakit si Mang Ruben.
halos hindi makabangon sa higaan. "Huwag kang mag-alala, Papa," sabi ni Elian. "Ako na ang magdadala ng gamit mo sa school." Bagamat nahihirapan, pilit pa rin bumangon si Ruben. "Elian, anak, hindi mo kailangang gawin yan. Hindi kita dinadala dito para magpakahirap." Mahinahong wika nito habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Pero Papa," sagot ni Elian, "gusto kong tulungan ka. Ayokong nakikita kang nahihirapan." Matigas ngunit malambing ang tono niya. Alam niyang maliit na bagay ang pagbibitbit ng map at balde ng ama. Ngunit para sa kanya, ito'y isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Noong araw na iyon, bitbit ni Elian ang mga gamit ng kanyang ama papasok sa eskwelahan. Malinaw sa kanyang mata ang dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Ngunit napansin ito ni Principal Lucila. Sa malayo, nakita niyang dumating ang batang lalaki, dala ang mabigat na balde at mga mop. Napatigil si Lucila at ilang sandaling pinanood si Elian. Ngunit hindi habag o pagmamalasakit ang naramdaman ng prinsipal. Sa halip, lalo siyang nairita. "Ano na namang kahihiyan ito?" bulong ni Principal Lucila sa sarili. Hindi ba sapat na janitor lang ang tatay niya? Ngayon pati anak, dala-dala pa ang mga gamit sa eskwela? Napakalaking depekto nito sa imahe ng institusyon. Hindi na kinailangan ni Elian marinig ang sinabi ng prinsipal upang malaman kung ano ang iniisip nito. Sa tuwing nagkikita ang kanilang mga mata, ramdam niyang palaging may halong pangmamaliit at pag-aalangan ang tingin ni Lucila sa kanya. Hindi man niya ito sinasabi ng harap-harapan. Alam ni Elian na sa mata ng prinsipal, siya'y isa lamang anak ng janitor. Sa gabing iyon, muling kinuha ni Elian ang kanyang notebook. Binuksan niya sa pahinang nakalaan para sa kanyang bagong tula. Pinagmasdan niya ang mapusyaw na liwanag ng kandila at inalala ang mga sinabi ng kanyang ina. "Hindi sa suot mo nasusukat ang halaga mo bilang tao," bulong niya sa sarili habang nagsusulat. "Hindi sa tingin ng iba malalaman kung ano talaga ang kaya mo." Habang sumasayaw ang dulo ng lapis sa papel, unti-unting naipapahayag ni Elian ang kanyang damdamin. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, naroon ang isang batang may malalim na pangarap. Sa kabila ng lahat ng panlalait, pasaring, at tinging mapanupil ng iba, nananatiling matatag ang kanyang puso. At sa kanyang isip, isang araw, ipapakita niya sa lahat ang tunay na lakas ng isang batang tahimik ngunit puno ng tapang. Kumukuti-kutitap ang bawat sulok ng Silangan Elementary School habang abala ang lahat sa pagdiriwang ng Foundation Day. Ang mga guro ay nag-iikot upang tiyakin na maayos ang dekorasyon. Ang mga estudyante ay nagsasanay ng kanilang mga kanta at sayaw. At ang mga magulang ay nagsidatingan na may dalang mga pagkain para sa salo-salo. Ang buong paaralan ay parang nagsisigawan ng saya. Ngunit sa gitna ng masayang kaingayan, may isang kakaibang plano ang hinuhubog sa opisina ni Principal Lucila Mirano. "Siguraduhin nating maaabot ng lahat ang mensahe ngayong Foundation Day," sabi ni Principal Lucila habang nakaupo sa kanyang magarang upuan. Sa kanyang harapan ay naroon ang dalawang gurong halatang hindi komportable. "Ayoko ng perpektong presentasyon. Gusto ko ng realidad, ng isang leksyon para sa lahat." "Ma'am," tanong ni Gang Salcedo, isa sa mga guro, "ano po bang klaseng leksyon ang ibig niyong sabihin?" Ngumiti si Principal Lucila, isang ngiti na hindi naglalaman ng kabutihan. "Mayroon akong napiling estudyante para sa isang espesyal na partisipasyon. Ayokong masayang ang pagkakataon na maituro sa mga batang ito ang kahalagahan ng disiplina. At sino pa bang mas angkop na halimbawa kaysa sa anak ng janitor?" Sa kabilang banda, abala naman si Elian sa paglalagay ng tala sa kanyang notebook habang nanonood mula sa gilid ng mga kaklase niyang nag-e-ensayo. Hindi siya kasali sa kahit anong aktibidad, ngunit ayos lang iyon sa kanya. Mas gusto niyang manood at mag-obserba ng mga tao, ng kanilang galaw, at ng mga emosyon na laging kinukubli ng ngiti.
Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang lumapit si Amy. Dala-dala ang mga pagkain nila para sa tanghalian. Elian, kumain ka na ba? Tanong ni Amy habang iniaabot ang balot. Hindi pa. Salamat, Amy. Sagot ni Elian, bahagyang ngumiti. Tinanggap niya ang balot at naupo sa lilim ng puno. Tahimik silang kumain, nagkukwentuhan ng kaunti tungkol sa mga nakita nila noong umaga. Ngunit habang abala sila sa pagkain, dumating ang isang guro na may daladalang mensahe. Elian Ricarte, sabi nito, pinapatawag ka ni Principal Lucila sa opisina. Agad daw. Nagkatinginan si Elian at Amy. Bakit kaya? Tanong ni Amy, baka sa mukhang pagkabahala. Hindi ko rin alam. Sagot ni Elian. Iniwan niya ang kanyang kinakain at tumayo. Sandali lang, Amy, babalik din ako. Naglakad si Elian patungo sa opisina ng principal. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang oras at parang mabigat ang bawat hakbang. Hindi naman siya karaniwang tinatawag sa opisina ni Principal Lucila, kaya't hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pagdating niya sa opisina, naroon si Principal Lucila, nakaupo sa likod ng malaking mesa. Sa gilid ay may ilang guro na tila nagmamasid, ngunit walang nagsasalita. Elian, sambit ni Principal Lucila, tinutuklas ang reaksyon ng bata. Narinig kong hindi ka kasali sa anumang aktibidad ngayong Foundation Day. Opo ma'am, mahinang sagot ni Elian. Well, gusto kitang bigyan ng pagkakataon, ani Principal Lucila, nakakrus ang mga braso. Magiging bahagi ka ng ating programa. Gusto kong makita ka sa entablado para sa isang espesyal na partisipasyon. Siguradong makakatulong ito sa iyo. Hindi nakaimik si Elian. Tumango na lang siya, ngunit sa likod ng kanyang isip, nagtataka siya kung bakit siya biglang napili. Bakit siya? Sa dami ng mga estudyanteng nag-ensayo at naghandang maigi. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Ayaw niyang magmukhang walang utang na loob, lalo't alam niyang konektado ang kanyang ama sa principal. Habang naglalakad pabalik, nasalubong niya si Amy na nag-aabang malapit sa kanilang paboritong puno. Anong sabi, Elian? Tanong ni Amy. Gusto raw niyang mag-participate ako sa programa. Sagot ni Elian, halata ang alinlangan sa boses. Hindi ko alam kung bakit. Nakatitig si Amy sa kanya. Tila may naaaninag na hindi maganda. Sigurado ka ba, Elian? Parang kakaiba yun ah. Hindi ka naman sanay sumali sa mga ganyan. Tapos ngayon, biglang gusto kanyang umakyat ng stage? Nagkibit balikat si Elian. Hindi ko rin alam, Amy. Pero pumayag na ako. Ayoko namang masabi nilang natatakot ako. O kaya naman ay baka madamay si Papa kung tatanggi ako. Elian, kung may maliman, nariyan lang ako sa audience. Ani Amy. Pagkatapos ng lahat, kaibigan mo pa rin ako. Hindi na sumagot si Elian. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may kakaibang pakiramdam. Parang may masama sa plano ng principal, ngunit huli na para umatras. Ginamit niya ang natitirang oras ng araw para maghanda. Hindi para sa isang pagtatanghal, kundi para paghandaan ang sasabihin sa harap ng napakaraming tao. Ang tanghaling iyon ay mainit at maliwanag. Bawat sulok ng Silangan Elementary School ay napupuno ng ingay at kantahan. Sa entablado, isang grupo ng mga bata ang masiglang nagtanghal ng sayaw na sinamahan ng tugtog mula sa speaker. Tumitili ang ilang magulang habang nagpapalakpakan at ang mga guro'y abala sa pag-aayos ng programa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang tahimik na sigaw ang nagaganap sa likod ng entablado. Elian Ricarte, tawag ni Principal Lucila, nakapamewang habang tinitignan ang batang nakatayo sa gilid. Opo ma'am, mahinang tugon ni Elian. Lumapit ka rito, utos ng principal. Sa likod ng makapal niyang salamin, kitang-kita ang pagkakakunot ng kanyang noo. Nanginginig na sumunod si Elian. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang papalapit sa mikropono. Nang huminto siya sa tabi ng principal, tinapik siya nito sa balikat
pero hindi bilang suporta. Bagkus, parang sinasabing, ngayon tingnan natin kung paano ka haharap sa lahat. Mga magulang, guro at mga mag-aaral, simula ni Principal Lucila sa kanyang pagbigkas. Ngayong Foundation Day, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na realidad. Ipakilala natin ang isang bata na hindi pangkaraniwan. Ang isang estudyante na narito hindi dahil sa talento, kundi dahil sa ibang dahilan. Napatingin ang lahat kay Elian. May mga nagtatawanan, may mga nagbubulungan. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka, ngunit nanatili siyang nakatayo. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang uniforme, nagbibilang ng mga segundo para matapos ang tila walang katapusang sandali. Lumapit ka sa mikropono, utos ni Principal Lucila. Sabihin mo sa kanila kung gaano kakaswerte na ikaw ang anak ng janitor. Pasalamat ka't may janitor kang ama. Tumindig si Elian, unti-unting lumapit sa mikropono. Ngunit bago siya makapagsalita, huminto siya at tila may naalala. May gumuhit na kakaibang kumpiyansa sa kanyang mata. Dahan-dahan niyang inabot ang bulsa ng kanyang pantalon at kinuha ang isang piraso ng papel. Ang papel na yon ay parang sandata na handa niyang gamitin laban sa kahihiyan. Tahimik na naghintay ang lahat. Ang mga guro, estudyante at magulang ay nagtaka sa ginawa ni Elian. Bakit siya huminto? Ano ang hawak niya? Kahit si Principal Lucila ay nagtataka, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil sa biglaang tensyon na bumalot sa entablado. Ito po ang gusto kong sabihin. Simula ni Elian, hawak ang papel. Walang takot na tiningnan niya ang mikropono at narinig ang boses niyang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa araw na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang tula na isinulat ko. Ang pamagat nito ay Ang Kakaibang Tagapaglinis. Sa mga unang linya pa lamang ng kanyang binasa, huminto ang mga bulungan. Ang dating mga nagtatawanan ay napilitang makinig sa bawat salita. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang ama. Ang hirap ng paggising tuwing madaling araw. Ang bawat pagpuna sa maruruming sahig. Ang tahimik na sakripisyo ng isang taong tinuturing na mababa ng iba, ngunit bayani sa mata ng kanyang anak. Bawat linya ng tula ay puno ng damdamin. Ang kalungkutan, pagmamalaki, at pagmamahal. Walang labis, walang kulang. Sa likod ng entablado, si Amy ay nakatayo kasama ang iba pang estudyante. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng kanyang luha. Hindi siya makapaniwala sa tapang na ipinakita ni Elian. Ang mga kaklaseng dati laging nanunukso ay unti-unting yumuko. Ang mga magulang na noong unay tahimik na nanonood, ngayon ay nakatingin kay Elian na tila natutulala. Ang mga guro na minsan ay may tingin ding hindi maganda sa bata ay napilitang magbago ng pananaw. Si Principal Lucila, na unay puno ng kasiguraduhang mapapahiya si Elian, ay hindi nakapagsalita. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib sa bawat linya ng tula. Nakikita niya ang mukha ni Mang Ruben sa mga salitang binibitawan ng bata. Naramdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyo at hindi niya maikubli ang kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang matapang na anyo, bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang matapos ang tula, walang palakpakan. Hindi dahil sa hindi nagustuhan ng mga tao, kundi dahil wala nang salitang maaring ipalit sa katahimikan ng kanilang damdamin. Sa mga sandaling iyon, si Elian ay hindi na lamang anak ng isang janitor. Siya ay naging tinig ng lahat ng mga taong madalas kinakalimutan. Sa simpleng papel at sa bawat salitang kanyang sinabi, napukaw niya ang puso ng lahat ng naroon. Tahimik siyang bumaba sa entablado, hawak pa rin ang kanyang tula. Sa gilid, sinalubong siya ni Amy na may luha sa mga mata ngunit may ngiting puno ng paghanga. Elian, hindi mo alam kung gaano mo kami binago, sabi ni Amy. Ngumiti si Elian, ngunit sa kabila ng kanyang mapagkumbabang anyo, alam niyang may nagbago sa araw na iyon. Hindi lamang ang tingin ng mga tao sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang tiwala sa sarili. Binigyan siya ng pagkakataon
ni Principal Lucila upang mapahiya, ngunit ginamit niya ito upang magningning. Sa araw na yon, naging bayani siya ng sarili niyang kwento. Hindi pa man tuluyang nauupos ang huling linya ng tula sa mikropono. Dahan-dahan nang umakyat sa entablado si Mang Ruben. Hindi niya alintana ang dami ng tao o ang mga mata ng mga magulang at guro na nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, tanging si Elian lamang ang nasa isip niya. Ang kanyang anak na noon ay palaging tahimik, laging binabaliwala, at ngayoy humarap sa lahat ng buong tapang at galang. Elian, mahinang bulong ni Ruben habang inabot ang kamay ng anak. Hindi niya napigilan ng luha sa kanyang mga mata at niyakap niya ito ng mahigpit. Anak, hindi ko akalain na kaya mong gawin ito. Napakagat si Elian sa labi, pinipigilan ng sariling umiyak. Pasensya na papa, ayokong mapahiya ka. Ginawa ko lang yung nararamdaman ko. Hindi mo ako pinahiya, sabi ni Ruben. Pinapahid ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng anak. Ipinagmamalaki kita anak, ipinagmamalaki kita. Sa sandaling iyon, naging malinaw kay Mang Ruben na ang anak niya ay higit pa sa inaakala ng lahat. Siya ay hindi lamang tahimik na bata sa gilid ng silid-aralan. Siya ay isang makata, isang taong may boses na kayang magbago ng pananaw ng iba. Unti-unting lumapit ang ilang guro sa kanilang mag-ama. Si Giang Salcedo ang nanguna, dala ang mabigat na ekspresyon ng pagsisisi. Mang Ruben, Elian, gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko alam na ganito kakagaling, Elian. Pinagsisihan ko na hindi ko kayo nabigyan ng sapat na suporta noon. Tumingin si Ruben sa guro. Ang kanyang mga matay puno pa rin ng luha. Salamat sa inyo, ma'am. Malaking bagay ang paghingi nyo ng tawad. Sana lang huwag na sana mangyari ulit sa iba. Hindi na, Mang Ruben. Sagot ng guro, sabay tingin kay Elian. Pangako ko yan. Ang ibang mga guro ay sumunod. Isa-isa nilang hinawakan ang balikat ni Elian at binati siya sa kanyang tapang. Ibang klase ka, Elian. Napahanga mo kaming lahat. Sabi ni Gita Deo, isa sa mga guro na dating tahimik lang kapag pinagtatawanan si Elian sa klase. Habang bumababa sila ng entablado, napansin ni Elian si Trina sa gilid ng stage. Ang dating madaldal at mapang-asar na kaklase ay nakayuko, umiwas ng tingin, tila hindi makaharap sa kanya. Wala itong sinabing kahit ano, ngunit sa ekspresyon nito, malinaw na nahihiya siya sa sarili. Ang simpleng tagpong iyon ay sapat na kay Elian. Hindi niya kailangan ng paghingi ng tawad mula kay Trina. Alam niyang sa loob-loob nito, binago rin ng tula ang pananaw niya. Pag-uwi nila sa bahay, hindi na rin tahimik ang mundo ni Elian. Ang video ng kanyang pagtatanghal ay pinost ng isa sa mga magulang sa social media. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ito ng libu-libong views. Marami ang nagkomento. Ang tapang ng batang ito. Nakakaiyak naman tong bata, sobrang galing. Sana lahat ng estudyante may ganitong puso. Anong ibig sabihin ng viral, Papa? Tanong ni Elian habang hawak ang lumang cellphone na pinahiram ng kapitbahay. Sabi nila, nag-viral daw yung video ko. Ang ibig sabihin niyan, anak, sagot ni Ruben, na halos hindi pa rin makapaniwala. Maraming tao na ang nakapanood sa ginawa mo. Marami kang naantig. Ganun ba? Ani Elian, nakayuko. Akala ko kasi parang walang nakakaintindi sa akin. Yumuko si Ruben upang tumingin sa mata ng anak. Anak, naintindihan ka nila ngayon. Hindi ka nalang anak ng isang janitor. Isa kang makata, Elian. At yun ang nakita nila. Mula noon, naging mas malinaw kay Elian ang kanyang papel, hindi lang bilang isang mag-aaral, kundi bilang isang tinig ng mga kabataang madalas kinakalimutan. Hindi na siya natakot magsalita, hindi na rin siya nagtago sa anino ng iba. Sa kauna-unahang pagkakataon, napansin ang kanyang talino at galing, hindi dahil sa kung sino ang kanyang ama, kundi dahil sa kanyang sariling mga salita. At sa bawat araw na lumilipas,
Habang tinitignan niya ang kanyang notebook at ang mga tulang nasa loob nito, alam niyang mas malayo pa ang kanyang mararating. Ngunit kahit anong mangyari, palaging mananatili sa kanyang puso ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama at ang paniniwalang lahat ng tao, kahit pagaano kahirap, ay may kwento at galing na maipapakita sa mundo. Nang tumila na ang usok ng mga kaganapan sa Foundation Day, nagsimulang humupa ang ingay sa buhay ni Elian. Ngunit tila naging mas tahimik lang ang kanyang paligid upang bigyang daan ang mas malakas na pagdating ng mas magagandang bagay. Isang linggo matapos ang viral na video ng kanyang tula, dumating ang balita mula sa district office. Tinawagan si Mang Ruben sa kanilang bahay. "Mang Ruben, magandang araw po. Nais naming ipabatid na isasali namin ang inyong anak na si Elian sa nalalapit na regional competition para sa spoken word poetry." Halos malaglag ang telepono sa kamay ni Mang Ruben. Agad niyang sinabihan si Elian na abala noon sa pagsusulat sa kanyang lumang notebook. "Anak, narinig mo ba yon? Regional competition? Hindi ka na lang tagapanood ngayon. Isa ka ng kalahok." Tumango si Elian, bagamat hindi ito makapaniwala. "Talaga po, Papa?" Tanong niya habang nakatingin sa kanyang notebook. Alam niyang isang karangalan ang maimbitahan sa ganitong paligsahan, pero dama niya rin ang kaba at pananabik. Sa mga sumunod na araw, abala si Elian sa pagsasanay. Tumutulong si Amy sa pagbasa ng mga bagong likhang tula, habang si Mang Ruben naman ay laging nasa tabi niya upang magbigay ng moral support. Sa kabila ng mga mapanghamong araw, nanatili ang determinasyon ni Elian. Hindi lamang siya lumalaban para sa sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya at mga batang katulad niya, mga tahimik na tinig na inaakalang walang halaga. Isang umaga, hindi inaasahan ni Mang Ruben na may kakatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, bumungad ang isang grupo ng mga taong may dalang mga dokumento at sobre. "Magandang araw po," sabi ng isang babae. "Kami po ay mula sa isang private foundation na nakapanood ng video ng inyong anak. Gusto po naming ibalita na bibigyan namin siya ng scholarship." Halos manginig si Ruben habang binabasa ang nilalaman ng dokumento. Kasama sa scholarship ang suporta para sa uniforme, aklat, at iba pang pangangailangan ni Elian sa pag-aaral. "Totoo po ba ito?" tanong ni Ruben, halos hindi makapaniwala. "Totoo po, Mang Ruben," sagot ng babae. "Nakakaantig po ang istorya ni Elian. Nakita namin ang kanyang potensyal at gusto naming suportahan siya upang maabot niya ang kanyang mga pangarap." Pagbalik sa loob, ibinalita ni Ruben ang magandang balita. "Elian, meron kang scholarship. Anak, hindi ko na kailangang mag-alala kung paano kita papaaralin." Napaluha si Aling Norma. Salamat sa Diyos at sa mga taong tumulong sa atin," ani Norma. Yakap ang kanyang asawa at anak. Hindi makapaniwala si Elian, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang tapang na ipahayag ang kanyang kwento. Habang patuloy ang pag-asenso ni Elian, umabot din sa bagong mayor ng kanilang bayan ang balita tungkol sa kanya. Tinatawag nila akong tinig ng silangan. Biro ni Elian sa kanyang mga magulang nang minsang bumisita ang mayor sa kanilang eskwelahan upang personal siyang batiin. "Elian," wika ng mayor, "ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Ang mga tulad mo ang nagbibigay inspirasyon sa ating kabataan. Ikaw ang patunay na kahit sino ay pwedeng magtagumpay kung hindi titigil sa pangarap." Habang unti-unting nababago ang pananaw ng mga tao sa Silangan Elementary School, isang balita ang gumulat sa lahat. Pansamantalang inilipat si Principal Lucila sa ibang lugar. May opisyal na investigasyon na isinagawa dahil sa mga reklamo ng ilang magulang at guro tungkol sa kanyang maling asal sa mga estudyante, lalo na kay Elian. Tahimik lang si Elian tungkol dito, ngunit alam niya sa kanyang puso na ang pinakamagandang parusa sa principal ay hindi ang kanyang pagkawala, kundi ang pagbabago ng pananaw ng buong eskwelahan. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang paligid, hindi tumigil si Elian sa pagsusulat.
Patuloy siyang lumikha ng mga tulang hindi na lamang tungkol sa kanyang ama, kundi para na rin sa mga batang kagaya niya. Pinili niyang maging boses ng mga batang tahimik, mga bata sa gilid ng silid-aralan, mga bata na hindi napapansin ngunit may malalaking pangarap. Sa bawat tula na kanyang nilikha, isinama niya ang damdamin ng bawat batang kagaya niya, ang mga takot, ang pag-asa, at ang paniniwala na balang araw, kahit ang pinakamaliit na tinig ay maririnig. At sa mga gabing tahimik, habang nagsusulat si Elian sa ilalim ng ilaw ng lampara, naroon ang kaalamang kahit malayo pa ang kanyang tatahakin, may mga taong naniniwala at nakikinig sa kanya. Ang kanyang boses, na minsan lang niyang ginamit upang ipagtanggol ang sarili, ay ngayon nagiging gabay para sa iba. At sa kanyang puso, isa lang ang sigurado. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang maging inspirasyon at lakas para sa lahat ng mga batang kagaya niya. Mga batang may tahimik, ngunit makapangyarihang boses. Lumipas ang ilang buwan mula nang mag-viral ang tula ni Elian. At sa kabila ng mga pagbabagong nangyari sa kanilang pamilya, nanatili pa rin silang simple at mapagkumbaba. Isang gabi, matapos nilang maghapunan ng nilagang gulay at tuyong isda, tahimik silang nagtipon sa labas ng kanilang bahay. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, umupo si Mang Ruben sa kahoy na bangko, habang si Aling Norma ay nagbabaklas ng dahon ng saging para sa kakaning gagawin niya kinabukasan. Pa, tanong ni Elian, hawak-hawak ang kanyang notebook. Ano po bang pangarap ninyo noong bata pa kayo? I mean, ano po ang gusto ninyong maging? Sandaling natahimik si Mang Ruben. Itinigil niya ang pagpupuna sa kanyang lumang sapatos at tumingin sa anak. Alam mo anak, hindi ko madalas ikwento sa inyo, pero dati, pangarap ko ring maging guro. Guro? Gulat na tanong ni Elian. Ngumiti si Aling Norma na tila alam ang tungkol dito ngunit hindi rin madalas pag-usapan. Oo, sagot ni Ruben. Dati akong second year education student sa kolehiyo. Gusto ko sanang magturo sa mga bata sa elementarya. Pero nangyari ang isang bagay. Nagkasakit ang tatay ko, tapos kailangan kong tumigil. Ako na lang kasi ang inaasahan ng pamilya noon. Kaya't iniwan ko ang pag-aaral, nagtrabaho, at naging janitor. Tahimik si Elian habang iniisip ang sakripisyo ng kanyang ama. Bakit hindi na po kayo nagbalik sa pag-aaral? Tanong niya. Sa totoo lang anak, sagot ni Ruben. Tumawa ng kaunti. Parang nawalan ako ng pagkakataon. Naramdaman ko na baka huli na para sa akin. At saka dumating ka si mama mo at ang pangangailangan natin. Sabi ko sa sarili ko, mas mahalaga na alagaan kayo kaysa tuparin ang sarili kong pangarap. Sumandal si Elian sa pader. Iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Napaisip siya. Kung nagawang magsakripisyo ni Ruben nun, bakit hindi niya magawang tulungan ang sarili ngayon? Hindi kailangang isakripisyo ni Ruben ang kanyang pangarap magpakailanman. Sa isip ni Elian, may paraan pa. Pa, sambit ni Elian, tinignan ang kanyang ama sa mata. Hindi po huli ang lahat. Pwede pa po kayong mag-aral habang nagtatrabaho. Tulungan ko po kayo. Napatingin si Ruben sa kanyang anak. Kita sa mukha nito ang halong sorpresa at saya. Anak, hindi ganoon kadali. Maraming kailangang gastusin at mahirap magsabay ng trabaho at eskwela. Alam ko po, sagot ni Elian, pero may mga paraan naman po. Kung ako nga, nahanap ko ang lakas ng loob na magsalita sa harap ng napakaraming tao, bakit hindi niyo po magawang subukan uli? Ako pa mismo ang tutulong sa inyo. Mag-aaral po kayo at kahit janitor pa rin kayo ngayon, darating ang araw na guro na po kayo. Hindi kaagad sumagot si Ruben. Kita sa kanyang mga mata ang takot, ngunit sa kabila nito ay may maliit na ningas ng pag-asa. Ngumiti si Aling Norma at idinagdag, tama ang anak natin Ruben, kaya mo pa rin. At ako naman, magbebenta pa ng maraming kakanin para kahit paano makatulong. Napatingin si Ruben sa kanyang asawa. Norma, sigurado ka ba? Oo, Ruben, sagot ni Norma.
Maliit na bagay lang ito kumpara sa mga sakripisyong ginawa mo para sa amin. Ngayon, oras na para subukan mong abutin ang pangarap mo. Sama-sama tayong magsikap para rito. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala ang pamilya Ricarte. Si Mang Ruben, bukod sa kanyang trabaho, ay sinimulang mag-enroll sa night classes para sa adult learners. Hindi naging madali. May mga gabing pagod na pagod siya sa paglilinis ng eskwela. Tapos ay didiretso pa siya sa klase. Ngunit sa bawat hakbang, naroon ang suporta ng kanyang pamilya. Si Aling Norma, kahit pagod na rin sa pagtitinda ng kakanin sa umaga, ay naghahanda pa rin ng pagkain para sa kanila. Si Elia naman, bukod sa pagsusulat ng kanyang mga tula, ay tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit ng ama. Pa, minsang sinabi ni Elian, masarap po siguro ang pakiramdam kapag teacher na kayo. Sabi nga nila, kahit ano ang hirap, sulit lahat kapag nakikita nyo na natututo ang mga estudyante nyo. Huwag muna natin unahan, sabi ni Ruben, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Salamat anak, kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas. Habang lumalalim ang ugnayan ng pamilya Ricarte, isang araw, binuksan ni Elian ang notebook at sinimulang magsulat. Isang bagong tula ang isinilang. Isang tula tungkol kay Aimee, ang kaibigan niyang tahimik ngunit palaging nandyan para sa kanya. Pinamagatan niya itong ang tahimik kong kaibigan. Sa bawat linya, ipinaabot niya ang pasasalamat at paghanga sa isang kaibigang hindi niya inaasahan. Isang taong tumulong sa kanya noong wala pang nakakakilala sa kanyang kakayahan. Aimee, sabi ni Elian, isang araw nang magkasalubong sila, gumawa ako ng tula para sa iyo. Gusto mo bang marinig? Talaga? Sigurado ka? Tanong ni Aimee, tila nag-aalangan ngunit natutuwa. Oo, para to sa lahat ng tulong mo, ani Elian. Binasa niya ang tula at habang nagpatuloy siya, nakita niya ang ngiti sa mukha ni Aimee. Elian, napakaganda. Salamat. Hindi ko akalaing gagawin mo ito para sa akin. Mula sa puntong iyon, naging inspirasyon si Aimee para kay Elian. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang patunay na ang tunay na kaibigan ay nagbibigay lakas at inspirasyon. Sa bawat pagsulat niya ng bagong tula, iniisip niya ang mga tao sa paligid niya, ang kanyang ama, ina, at si Aimee. Sila ang naging ugat ng kanyang kwento, at sila rin ang magdadala sa kanya sa mas malalaking pangarap. Hindi naging madali ang Regional Poetry Contest. Ang mga kalahok ay pawang mahuhusay, ang bawat salitay tila tumitibok sa puso ng mga tagapakinig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tumindig si Elian sa entablado. Dala ang kanyang tula. Sa bawat linya, muling inialay niya ang kwento ng kanyang ama, ang sakripisyo, ang pagmamahal, at ang lakas ng kalooban na nag-udyok sa kanya upang magsimula ng panibagong yugto. Pagkatapos niyang bumasa, napuno ng palakpakan ng buong auditorium. Tumayo ang mga hurado, mga guro, at maging ang mga magulang ng ibang kalahok. Si Elian ang napiling manalo sa Regional Poetry Contest. Nang ianunsyo ang kanyang pangalan, halos hindi siya makagalaw. Sa likod ng entablado, yakap-yakap siya ni Mang Ruben habang tumutulo ang luha ng ama. Anak, ito na ang bunga ng iyong pagsisikap, sambit ni Ruben. Napakagaling mo. Hindi nagtagal, dumating ang imbitasyon mula sa Maynila para sa national level competition. Isang pagkakataon na hindi nila inaasahan, ngunit isang pagkakataon ding hindi nila palalampasin. Sa unang pagkakataon, sumakay ng bus papuntang Maynila si Elian, kasama ang kanyang ama. Napahanga siya sa laki ng lungsod, sa dami ng tao, at sa tila walang hanggang posibilidad. Pagdating nila sa venue ng kompetisyon, sinalubong sila ng mga batang Makata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilan sa kanila ay mula sa malalayong probinsya, ang iba naman ay galing sa mga kilalang eskwelahan. Hi, ako si Arjen, bati ng isang batang lalaki na hawak ang makapal na journal.
Ikaw si Elian, di ba? Galing ka sa silangan? Oo, sagot ni Elian, bahagyang nahihiya. Napanood ko yung video mo, dagdag ni Aryan. Ibang klase yung tula mo, napaluha ako. Nagulat si Elian. Hindi niya akalain na may makakakilala sa kanya dito, lalo na ang isa pang Makata. Salamat, hindi ko alam na napanood mo pala, sagot niya. Sa mga sumunod na araw ng workshop bago ang national competition, nakipagpalitan si Elian ng kwento sa iba pang kabataang Makata. Narinig niya ang mga kwento ng mga batang nawalan ng magulang, mga nakahanap ng inspirasyon sa simpleng kalikasan, at mga nagtagumpay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Unti-unting lumakas ang kanyang loob. Hindi na siya nakakaramdam ng pagiging outsider. Sa halip, naramdaman niyang isa siya sa kanila. Mga batang may tinig na gustong marinig ng mundo. Pagkatapos ng competition, bagamat hindi siya nanalo sa national level, isang publisher ang lumapit sa kanya. Elian, sabi ng publisher, nakita ko ang galing mo sa pagsusulat. Gusto naming ilathala ang mga tula mo para maabot ang mas maraming tao. Ano sa palagay mo? Napatigil si Elian. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong pagkakataon. Tumango siya, bagamat hindi pa rin makapaniwala. Sige po, paano po ba natin ito sisimulan? Nang makauwi siya sa silangan, naging balita sa buong eskwelahan ang naging paglalakbay ni Elian. Maging ang mga guro ay nagdesisyong gawing bahagi ng Values Education Program ang kanyang mga tula. Sa tuwing may klase sa edukasyon sa pagpapakatao, binabasa ng mga bata ang kanyang tula na nagpapakita ng respeto, pagmamahal sa magulang, at ang kahalagahan ng pagsisikap. Sa simpleng paraan, ang mga sinulat ni Elian ay naging bahagi ng paghubog sa susunod na henerasyon. Hindi na mahiyain si Elian tuwing papasok sa paaralan. Hindi na siya yuyuko kapag may dadaan. Sa halip, babatiin siya ng mga guro. Good morning, Elian. Good work on your tula. Keep it up. Sasagot siya ng salamat po na may ngiti. Ang mga kaklase niyang dati nanunokso, ngayoy sumasali na rin sa kanya kapag may mga poetry reading activities. Si Principal Lucila, na ngayon ay wala na sa silangan, ay napalitan ng isang mas makataong punong guro. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elian na hindi lang siya parte ng paaralan. Isa siya sa mga humuhubog dito. Sinasalubong siya ng masigabong palakpakan sa mga school event at maririnig ang mga batang nag-aawit ng kanyang tula sa mga presentasyon. Elian, sabi ni Amy isang araw habang sila'y naglalakad pa uwi. Iba ka na ngayon. Paano mo nasabi? Tanong ni Elian. Dati, parang lagi kang nasa gilid. Ngayon, ikaw na mismo ang nasa gitna. Ikaw na mismo ang tinitingala. Ngumiti si Elian, ngunit sinagot si Amy ng buong katotohanan. Amy, kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa mga tao sa paligid ko. Kayo ni Papa, ni Mama, at ikaw. Lahat kayo ang nagbigay lakas sa akin. Kaya sana, lahat ng ginagawa ko, makita rin nilang para sa kanila to. Sa araw na iyon, habang naglalakad silang dalawa, naramdaman ni Elian na unti-unti niyang natutupad ang mga pangarap niya. Hindi niya ginusto ang atensyon, ngunit sa bawat pagbati, sa bawat palakpak, at sa bawat tula niyang nababasa ng iba, alam niyang nagsisimula na siyang magtanim ng mas malalim na epekto sa mundo sa kanyang paligid. Isang maaraw na umaga, tahimik na naglalakad si Principal Lucila sa bakuran ng Silangan Elementary School. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng kanyang formal na blazer. Wala na rin ang higpit ng kanyang ekspresyon at mga titig na parang nag-aasikaso ng lahat. Siya ay nagbalik hindi bilang punong guro, kundi bilang isang consultant ng bagong community program na pinunduhan ng lokal na pamahalaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, dala pa rin niya ang bigat ng mga alaala ng kanyang nakaraan sa paaralan na ito. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na grupo ng mga bata sa lilim ng punong mangga malapit sa playground.
May isang pamilyar na batang lalaki. Ngayon ay binata na tila masaya at masiglang nagtuturo. Si Elian Ricarte iyon, ang dati tahimik na anak ng janitor na ngayon ay tanyag na kabataang makata sa kanilang bayan. Ito ang unang hakbang, narinig niyang sabi ni Elian sa mga bata. Hindi kayo kailangang matakot sa papel at lapis. Hayaan niyong lumabas ang nararamdaman niyo. Ano ang nakikita niyo sa paligid? Ano ang pakiramdam niyo sa mga nangyayari sa inyo? Isulat niyo yun. Lahat ng salita niyo ay mahalaga. Napahinto si Lucila sa kanyang nilalakaran. Hindi niya maiwasang pagmasdan si Elian. Nakita niyang nagliliwanag ang mukha ng mga bata habang marahang itinuturo ni Elian kung paano ihayag ang kanilang mga damdamin sa papel. Sa bawat salita at kilos nito, parang nawawala ang distansya sa pagitan ng edad at estado ng buhay. Ang batang dating tila hindi karapat-dapat sa kanyang tingin, ngayon ay nandoon, isang guro sa sarili niyang paraan. Hindi maitatanggi ni Lucila ang bigat sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang kirot ng pagsisisi, ngunit higit pa roon ay ang pagkamangha. Sa sandaling iyon, nakita niya si Elian hindi lamang bilang isang mag-aaral na dati niyang minamaliit, kundi bilang isang taong nagpatunay ng tunay na dangal. Ang mga mata ni Lucila, na noon ay tila laging malamig, ngayon ay puno ng emosyon. Pagkatapos ng klase, lumapit siya kay Mang Ruben, na noon ay abala pa rin sa kanyang trabaho bilang tagapaglinis ng paaralan. Ang dating masiglang si Ruben ay tila nagmature pa, ngunit nanatili ang kanyang maayos na disposisyon. Hindi napansin ni Ruben na papalapit na si Lucila hanggang sa marinig niya ang mahinang boses nito. Mang Ruben, simulang wika ni Lucila. Agad itong napalingon, bahagyang nagulat. Jeong Lucila, sagot ni Ruben, walang kaalam-alam kung ano ang susunod na mangyayari. Mang Ruben, gusto ko pong humingi ng tawad, ani Lucila, binababa ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, wala ang kanyang dating mataas na tono. Sa halip, ito'y puno ng kababaang loob. Sa mga sinabi ko noon, sa ginawa ko sa inyong pamilya, sa lahat ng yon, patawarin niyo po ako. Hindi kaagad nakapagsalita si Ruben. Baka sa kanyang muka, ang halong gulat at pagtataka. Ma'am, hindi ko po akalain na maririnig ko ito mula sa inyo. Pero, salamat po sa inyong sinasabi. Tumango si Lucila. Hindi madali ang pagbalik dito. Ang bawat sulok ng eskwelahang ito, parang sinisigawan ako ng mga alaala. Mga alaala kung paano ko pinanindigan noon ang maling pananaw. Mang Ruben, akala ko noon, ang lahat ng bagay ay tungkol sa imahe. Na kung sino ang mas maayos ang hitsura, siya lang ang may lugar dito. Ngunit ang anak nyo, si Elian, pinakita niya sa akin na mali ako. Huminga ng malalim si Lucila bago ituloy ang kanyang sasabihin. Alam nyo, Mang Ruben, lumaki rin akong mahirap. Hindi nyo siguro akalain. Pero ang totoo, ang tatay ko noon ay naglalako ng isda sa palengke. Pinalaki niya ako sa hirap. Pero tinago ko iyon. Kinahiya ko. Ayokong malaman ng mga tao dahil takot akong husgahan. Kaya noong naging principal ako dito, para bang binaliktad ko ang lahat. Sa halip na intindihin ng mga katulad ko nung bata ako, mas naging matigas ako. At doon ako nagkamali. Tahimik na nakinig si Ruben. Hindi niya akalain na may ganitong kwento si Lucila. Sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman inisip na may dahilan pala ang mga naging asal nito. Ma'am, mas mahalaga ngayon ay nakita niyo na ang mali, sabi ni Ruben. At mas mahalaga, humihingi kayo ng tawad. Iyon ang unang hakbang. Salamat, Mang Ruben, sagot ni Lucila. At hindi lang iyon, gusto kong makatulong. Nagbigay ako ng donasyon sa scholarship fund para sa mga batang katulad ni Elian. Mga bata na may pangarap, ngunit nangangailangan ng kaunting tulong upang marating ito. Sana'y makatulong ito upang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan.
Ngumiti si Ruben. Napakalaking bagay niyan, ma'am. Maraming salamat po. Ang pinakamahalaga ay ang makita nyo ang kabutihan sa mga batang katulad ni Elian. Sa mga sumunod na araw, si Lucila ay hindi na lamang consultant para sa programang pangkomunidad. Naging bahagi siya ng grupo ng mga guro na nagtuturo ng life skills at values education. At sa bawat pagkakataong makita niyang tumutula si Elian sa harap ng mga bata, hindi niya maiwasang maisip na kung hindi siya nabago ng batang ito, hindi niya kailanman mararamdaman ang ganitong kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, nahanap din niya ang kanyang dangal, hindi mula sa imahe o posisyon, kundi mula sa pagtanggap ng kanyang mga pagkukulang at pagsisimula muli. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang si Elian Ricarte ang isang makata na kinikilala ng kanilang bayan. Nagkaroon na rin siya ng mas malaking layunin sa buhay. Ang pagbibigay inspirasyon sa mga batang tulad niya, mga batang madalas na kinakalimutan o hindi binibigyang pansin. Sa tulong ng isang lokal na NGO na tumulong din sa kanyang pag-aaral, itinatag niya ang programang Tula para sa Pag-asa. Ang programang ito ay layunin hindi lamang upang ituro ang sining ng tula, kundi upang buksan ang puso't isipan ng mga batang marginalized, mga anak ng mangingisda, magsasaka, janitor, at iba pang trabahador na nagkukumahog sa araw-araw. Ang bawat salita, sabi ni Elian, sa isa sa mga unang sesyon ng programa, ay may kapangyarihan. Ang bawat kwento ay mahalaga. Hindi kayo kailangang maging mayaman o kilala para marinig. Ang kailangan lang ay lakas ng loob upang magsimula. Naging volunteer si Aimee, ang kanyang matalik na kaibigan, at siya na rin ang tumulong sa pag-aasikaso ng mga workshop. Kasama nila ang ilan pang dating kaklase ni Elian, kabilang na sina Trina at Cedric, ang mga dati niyang bully. Ang dating pagtatawanan at panlalait ay napalitan ng paghanga. Hindi sila kaagad napilit na sumama, ngunit sa paulit-ulit na pag-anyaya at pagpapaliwanag ni Elian, unti-unti nilang naunawaan ang halaga ng programa. Sa kalaunan, kusa na silang tumulong. Naaalala mo ba noon, Elian? Tanong ni Trina isang araw habang inaayos nila ang mga upuan para sa isang workshop. Hindi ko alam kung paano mo kami napatawad. Parang ang sama-sama namin noon. Tumingin si Elian sa kanya, ngumiti ng bahagya at sumagot. Hindi ko kinakalimutan ang nangyari, Trina. Pero alam kong lahat tayo pwedeng magbago. Mas mahalaga na magtulungan tayo ngayon. Sa bawat paaralang pinupuntahan nila, mas lumalalim ang epekto ng kanilang programa. Nagbibigay si Elian ng maikling talumpati bago magsimula. Tapos ay hinahayaan niya ang mga bata na magbasa ng sarili nilang mga gawa. Ang iba sa kanila ay nagsisimula sa maikling kwento ng kanilang buhay. Isang araw sa palaisdaan, ang hirap ng pag-aaral sa ilalim ng araw, ang pag-asang makita ang kanilang mga magulang na nakangiti. Unti-unti, natututo ang mga bata na hindi lamang gawing kasangkapan ang mga salita, kundi maging daan upang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Minsan, sa isang malayong baryo sa probinsya, may isang batang nagngangalang Danilo na lumapit kay Elian pagkatapos ng session. Kuya Elian, sabi nito, hawak ang isang piraso ng papel. Pwede po ba akong humingi ng tulong? Parang gusto ko pong magsulat ng tula para kay mama. Palagi po kasi siyang nasa bukid, tapos parang hindi na siya natutuwa. Baka po kasi kapag nabasa niya, mapasaya ko siya kahit konti lang. Ngumiti si Elian. Siyempre naman, Danilo. Alam mo, minsan ang pinakasimpleng salita galing sa puso ang pinakamagandang regalo. Sulat mo yung nararamdaman mo. Huwag kang matakot kung tama ba ang grammar o hindi. Ang mahalaga, totoo ka. Ang ganitong mga pagkakataon ang nagpapatibay sa paniniwala ni Elian na ang bawat bata ay may tinig na kailangang marinig. Hindi nagtagal, nakilala na ang tula para sa pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami ang lumapit upang mag-volunteer at magbigay ng suporta. Ang programa ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa mga guro at magulang
na minsan na ring nakaranas ng hirap sa buhay. Dahil sa tagumpay ng kanilang layunin, inimbitahan si Elian at ang kanyang grupo na magbigay ng presentasyon sa isang International Youth Summit sa Jakarta. Doon, ipinakita nila ang mga nagawa ng programa, mga tula, mga kwento, at ang pagbabago sa buhay ng mga kabataang dating tahimik at walang kumpiyansa. Sa harap ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa, binasa ni Elian ang kanyang tula, Mga Anak ng Amihan, na isinulat niya para sa lahat ng batang natulungan ng programa. Natapos ang kanyang pagbasa sa masigabong palakpakan at mga luha sa mata ng ilang nakikinig. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, tumingin si Elian sa malayo habang binabaybay nila ni Aimee ang kalsada pauwi. "Alam mo, Amy," sabi niya, "balang araw, gusto kong maging guro. Gusto kong magturo ng literatura. Hindi lang dahil gusto kong makita ang mga bata na nagsusulat ng tula, kundi dahil gusto kong matutunan nila kung gaano kahalaga ang boses nila." Ngumiti si Amy, hawak ang clipboard na puno ng listahan ng mga susunod nilang pupuntahang paaralan. "Alam mo, Elian, naniniwala akong magiging magaling kang guro. Tignan mo na lang ngayon, ang dami mong natutulungan. Hindi malabong balang araw, ikaw na ang nasa harap ng klase, nagtuturo ng tula sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat bagong paaralan, bawat bagong muka, at bawat bagong kwento, unti-unti nang natutupad ang pangarap ni Elian. Hindi na siya ang batang tinatawag sa entablado para mapahiya. Ngayon, siya na ang tumutulong sa mga batang kagaya niya noon. At higit pa roon, siya na ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob upang maniwala sa kanilang sarili. Ang tula para sa pag-asa ay hindi lamang programa. Isa itong kilusan ng mga batang natutong ipahayag ang kanilang mga pangarap at pinangarapang maging isang guro na magiging daan upang magpatuloy ang alon ng inspirasyon. Nagbigay ng kakaibang init ang huling araw ng Marso sa Silangan Elementary School. Ang daming batang dumalo sa workshop ng tula para sa pag-asa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at tagumpay, hindi may tatago ni Elian ang bigat na nasa kanyang dibdib. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Aling Norma. Una, inakala nilang simpleng trangkaso lang, ngunit habang lumilipas ang mga linggo, tila lalong bumibigat ang kanyang kalagayan. Isang araw, habang nagtatanghalian silang pamilya, napansin ni Ruben ang bahagyang panginginig ng kamay ng kanyang asawa. "Norma," wika niya, "hindi na ito basta sipon lang. Kailangan ka na sigurong ipatingin sa doktor." Nag-aalangan man dahil sa gastos, tumango na rin si Aling Norma. Si Elian, tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa, hawak-hawak ang lumang notebook. Hindi niya magawang magsalita, ngunit ramdam niya ang lalim ng pag-aalala. Sa isip niya, paano kung lumala pa ito? Paano kung hindi nila kayanin? Sa mga sumunod na linggo, naging mas mahigpit ang pagbabantay ni Ruben kay Norma. Si Elian, nakaraniwang abala sa mga aktibidad ng kanilang programa, ay napilitang huminto muna. "Anak, kaya pa namin ni Aimee ang workshop," sabi ni Trina, na ngayon ay isa ng aktibong volunteer. "Ang mahalaga, alagaan mo muna si Aling Norma. Huwag kang mag-alala, hindi titigil ang tula para sa pag-asa kahit sandali kang mawala." "Salamat, Trina," tugon ni Elian. "Bahala na muna kayo. Pero sabihin niyo sa akin ang lahat ng nangyayari, ha? Ayokong mawalan ng koneksyon sa mga bata." Habang nagpahinga ang kanyang ina, at habang siya'y pansamantalang tumigil sa aktibidad, napansin ni Elian ang lalim ng epekto ng kanilang programa. Sa kabila ng kanyang kawalan, patuloy ang pagdaloy ng mga workshop. Naririnig niya mula sa mga dating bully na ngayoy mga volunteer, mula sa mga bata na natutong magsulat, at mula sa mga guro na pinili ng isama ang kanilang mga tula sa mga klase. "Elian," sabi ni Aimee isang gabi, habang sinasamahan siya sa pag-aalaga kay Aling Norma, "huwag kang mag-alala. Ang sinimulan mo, hindi na mawawala. Kahit hindi ka muna ang nasa harap, nagpatuloy na ang tinig mo. Lahat kami, dala-dala namin ang iniwan mo."
Napangiti si Elian sa sinabi ni Amy. Ngunit hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang puso. Binaling niya ang kanyang pansin sa kanyang notebook, binuksan ito, at sinimulan niyang magsulat ng isang tula. Sa bawat linya, parang nararamdaman niya ang sakit at pagmamahal para sa kanyang ina. Pinamagatan niya itong tinig ng ina. Dito, inilarawan niya ang mga sandaling yakap siya ng kanyang ina sa ilalim ng init ng araw. Ang mga pagkakataong napapangiti siya nito kahit hirap na sa buhay. At ang lakas ng loob na nakukuha niya tuwing naririnig ang kanyang payo. Habang sinusulat niya ito, nagbabalik ang alaala ng kanilang simpleng tahanan. Ang aroma ng kakanin na niluluto ni Aling Norma at ang tunog ng kanyang tinig na laging nagbibigay ng lakas ng loob. Unti-unti, napagtanto ni Elian na ang bawat tula na kanyang ginagawa ay hindi lang tungkol sa sarili niyang kwento. Ito'y tungkol din sa kwento ng iba, ng mga batang kagaya niya na may mga tahimik na damdamin ngunit malalakas na puso. Paglipas ng ilang buwan, sa wakas ay bumuti na rin ang lagay ni Aling Norma. Malaking tulong ang suporta ng komunidad na kanilang natulungan noon. Ang ilan sa mga magulang ng batang natulungan ng tula para sa pag-asa ay voluntaryong tumulong. Ang ilan ay nagbigay ng pagkain, ang iba naman ay nag-abot ng munting halaga upang makatulong sa mga gamot at check-up ni Aling Norma. Norma, salamat at narito ka pa rin, sabi ni Ruben isang gabi habang nagtitimpla siya ng gatas para sa asawa. Hindi ko alam kung kakayanin namin kung wala ka. Ruben, sagot ni Aling Norma, hinawakan ng kanyang kamay. Nandito ako kasi nandyan kayo. Hindi ko magagawa ito kung wala kayong dalawa ni Elian. Naging mas malakas si Norma sa paglipas ng mga araw. Bumalik si Elian sa kanilang aktibidad, ngunit may mas malalim na layunin na ngayon. Ang tula para sa pag-asa ay hindi na lamang tungkol sa pagsusulat. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong tahimik na ininda ng maraming bata at sa bawat pagbigkas ng kanyang tinig ng ina. Sa mga workshop, nararamdaman ng mga batang naroon na hindi sila nag-iisa. Sa kalaunan, nahanap muli ni Elian ang lakas na ibalik ang sarili sa gitna ng kanilang programa. Ngunit ngayon, alam niyang ang bawat salita ay may mas malalim na kahulugan. Ang kanyang tula ay naging salamin ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Mga sakripisyo, mga hamon, at ang tibay ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat, ang tinig ng ina ay nananatiling isa sa kanyang pinakapersonal na tula. Hindi lamang ito kwento ng kanyang ina, kundi kwento rin ng lahat ng batang kagaya niya. Sa bawat pagbasa niya nito, nararamdaman niyang mas lalong lumalalim ang kanyang dahilan sa pagsusulat. Ang bawat salita, para kay Elian, ay hindi lamang boses niya. Ito'y boses ng bawat batang tahimik, ngunit malakas ang loob. Boses ng bawat pamilyang naghihirap, ngunit hindi sumusuko. At boses ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. 5 taon nang lumipas, at marami nang nagbago sa buhay ni Elian Ricarte. Ang dating tahimik na batang tinutukso ng kanyang mga kakaklase at minamaliit ng ilan, ay ngayon ay nasa harapan ng isang malaking entablado sa Silangan National High School, hawak ang mikropono. Ngayon ang araw ng pagtatapos, at sa unang pagkakataon, siya ang napiling valedictorian ng kanilang batch. Habang nakatayo siya sa harap ng libu-libong mga tao, mga magulang, guro, kapwa mag-aaral, at mga bisita, nararamdaman niyang bumabalik ang mga alaala ng kanyang unang pag-akyat sa entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya kinakabahan. Ang nararamdaman niya ay tiwala at pasasalamat. Sa audience, nakaupo si Mang Ruben at Aling Norma, parehong may mga luha sa kanilang mga mata. Nandoon din si Amy, masiglang pumapalakpak, kasama ang ilang mga guro mula sa Silangan Elementary School. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ng araw ay ang presensya ni Principal Lucila. Nandoon siya, tahimik na nakaupo sa isang sulok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitatangging puno ng emosyon. Mga guro, magulang, at kapwa kong mag-aaral,
Panimula ni Elian, tumingin sa lahat ng naroon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, pero hayaan niyo po akong bumalik sa isang sandali noong ako'y elementarya pa lang. Napatingin si Lucila sa kanya, na para bang alam na niya ang susunod na sasabihin ni Elian. Ang ibang mga guro na noon ay nakasaksi rin ng tagpong iyon ay napayuko, ngunit walang bahid ng galit sa boses ni Elian, tanging pagpapasalamat. Noong araw po na iyon, inutusan ako ng aming prinsipal na umakyat sa entablado para sabihin ang isang bagay na dapat magpapahiya sa akin. Ang totoo po, kinabahan ako. Pakiramdam ko, lulubog ako sa lupa. Pero sa halip na gawin ang iniutos sa akin, gumawa po ako ng desisyon. Binasa ko ang tula ko, ang kakaibang tagapaglinis. Narinig ang bulungan ng mga tao. Para sa ilan, iyon ang unang beses nilang marinig ang kwento. Para sa iba, muling bumalik sa kanilang isipan ang eksenang iyon. Si Mang Ruben, na ngayon ay nasa audience, ay tahimik na tumingin kay Lucila. Nakita niya ang bahagyang pagngiti nito at ang pangingilid ng luha. Sa araw pong iyon, nagbago ang lahat para sa akin, patuloy ni Elian. Hindi lamang po dahil narinig ng mga tao ang kwento ng aking ama, kundi dahil natutunan ko na ang salita ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ang salita, kapag ginamit ng tama, ay kayang magtulak ng pag-asa at inspirasyon. Dahan-dahang tumingin si Elian sa direksyon ni Principal Lucila. At sa taong minsang humamon sa akin, na siyang nagbigay ng pagkakataon upang maipakita ko ang aking tinig, maraming salamat po. Kayo ang nagtulak sa akin upang mahanap ang lakas ng loob na ito. Kayo rin ang naging daan upang makita ko na ang bawat pagsubok ay maaaring maging pagkakataon. Walang makapagsalita, walang pumalakpak. Sa halip, napuno ang lugar ng tahimik na pagninilay. Isa-isa, ang mga tao sa audience ay napatango, napangiti, at ang ilan pa nga ay napaluha. Si Principal Lucila, na noon ay nakatingin lamang kay Elian, ay pinahid ang kanyang mga mata. Kita sa kanyang muka ang pagsisisi, ngunit higit doon ang pagmamataas sa batang minsan niyang minata. Nais ko pong magpasalamat sa aking mga magulang. Pagpapatuloy ni Elian, tumingin kay Mang Ruben at Aling Norma. Sa lahat ng sakripisyo, sa walang sawang pagmamahal, at sa pagtuturo sa akin na ang pagkatao ay hindi nasusukat sa trabaho o sa estado sa buhay. Papa, Mama, ang tagumpay na ito ay para sa inyo. Narinig ang pag-iyak ni Aling Norma. Hindi niya akalaing ang kanyang anak na noon ay tahimik at madalas pinag-uusapan lamang sa likod ng klase, ay ngayon ay kinikilala sa buong paaralan. Bumalik ang tingin ni Elian sa mikropono. Ngayong araw na ito, natanggap ko rin po ang pinakamalaking biyaya ng Diyos. Nagawaran po ako ng full scholarship upang mag-aral sa isang universidad sa Maynila, kung saan kukunin ko po ang kursong edukasyon. Pangarap ko pong maging isang guro, at ito na po ang simula ng aking panibagong kwento. Palakpakan, sa wakas, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa buong lugar. Ngunit higit pa sa tunog ng mga palad, ang pinakamalakas na naramdaman ni Elian ay ang init ng suporta mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Bago siya bumaba sa entablado, muling bumalik ang kanyang tingin sa audience. Sa bawat batang minsang naisip na hindi sila sapat, sa bawat estudyanteng iniisip na ang kanilang boses ay hindi mahalaga. Tandaan ninyo, ang boses na minsang ginamit para ipahiya ako, ay siya ring ginamit ng Diyos upang itaas ako. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya isang valedictorian. Si Elian Ricarte ay naging simbolo ng pagbabagong buhay, ng pag-asa, at ng walang hanggang lakas ng mga salitang binigkas ng may tapang.